Basta galing biyahe, diretso kain, nag-good charm yarn. Mga 2 hours din yung biyahe from Baguio to Ato, kaya mga 2 p.m. na kaming nakarating dito. At dito kami kumain sa Leones Eatery at eto yung mga in-order namin. Ewan ko pero iba ang gulay dito sa Ato, kakaiba siya. Yun yung una naming naubos. So after namin kumain, dumiretso na kami sa aming first stop, which is the highest Philippine highway point dati. But now, andun na yung highest sa Ifugao. Kaya dito muna kami, mag-chill-chill and enjoy the view. Han. Kaya lang, hindi ko makuha yung pusa sa baba kahit anong zoom ko. Ha? Wait lang. Siyok. Na-video. Nasali sa video. So bago kami pumunta ng Mount Olis for the sunset, nag-drop by muna kami dito sa Heights Place. Magkakatabi lang yung mga tourist spot dito, kaya kung pupunta kayo ng Mount Olis, you might as well drop by this area na rin. At ayan na nga yung bata, nauna na siyang mag-explore ng garden, hindi pa kami nakabayad ng entrance fee. Nung nakabayad na ng entrance fee ang daddy niya, tsaka siya umupo, very good. Yung ganda. Is this ano? Oh. And here we are at Mount Olis around 5 p.m. na to kasi we were looking forward sa sunset sana. Pero it's a cloudy day kaya what we got is like sea of clouds. Ang ganda-ganda niya at ang lamig-lamig din. Siguro mga around 13 to 12 degrees Celsius yung time na yon. Meron ding camping area dito kung balak mong mag-overnight at talagang mag-antay ng madaling araw for the Sea of Clouds. Pero good luck talaga sa sobrang lamig. Yung ibang nakikita namin like naka-puffer jackets na talaga sila at that time. Dahan-dahan. Okay. Balance. Sige, takbo. Ano yung may nag-iihaw? Grabe naman yung ihaw na yun. Hindi no, may dito. No, that's fog. Lamig. Ang lamig-lamig. So, ito yung labas. Ang lamig. Hanggang dito lang. Lamig ka na dyan. Ang lamig. Anli aircon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your cake. Yay, how old are you? 13. I'm so old. Oy, baby pa rin daw siya. At dahil na-survive namin ang challenge na maligo ng maaga, nakaabot kami ng sunrise. Pero hindi siya sea of clouds like we expected. Akit tayo.
Wala kaming naabutan na sea of clouds kasi 6 AM na kaming nakarating. Pero yung view ng mountains, it's still breathtaking. Parang gusto kong tumambay lang dito. Pero kung gustong makita yung sea of clouds and you missed it during the morning, I think the best option then is during sunset. Tulad ng ginawa namin kahapon. Be, kamusta naman? Yung clouds, tingnan mo, akala mo waves. Ay, mali ang lyrics. Mali ang lyrics. At dahil busog na yung mata namin sa ganda ng tanawin, so may quest muna kami ng ube taho. Ano mo? Isa pa. At bumaba na kami after naming mabusog sa taho and ready for our next destination, which is the Northern Blossom. Ano ba? Dito muna kami sa labas nag-antay habang nagbabayad ng entrance fee si Sydney. At ito yung details in case you're interested. Kinain ko ba yung Mount Olis? Be, dyan be. Northern Flower. Ha? Ay. Sa sobrang ganda ng flowers at ng view dito sa Northern Blossom, nakalimutan ko kumuha ng video kasi mostly pictures yung nakuha namin. 1, 2, 3. Meron din silang mga areas na may mag-a-assist sa inyo to take pictures. Kuwari candid. Ang ganda be. Yung parang nasa Surrey. At eto yung pinakamagandang part ng Northern Blossom. Medyo mahaba yung pila dito. Talagang nakaabang kami at meron ding mag-a-assist sa inyo to take your pictures and your videos. At dahil pababa ang garden na to, worth it naman ang hingal paakyat. And at the end of your visit, don't forget to get your free coffee and bread and enjoy the view. At habang nag-aantay kami ng sundo from our accommodation papuntang highway dahil babalik na kami ng Baguio, ipapakita ko muna sa inyo ang aming accommodation. Dito kami nagstay sa CJ Pearl and Place and as you can see, andun lang kami sa taas ng mga cabbage patch. If you're interested, you can check their FB page at doon kami nakapag-communicate sa owner ng bahay na sobrang bait, nagbigay pa siya ng strawberry dahil birthday ni Yuki. And that's it. Ready na kaming bumaba ng Baguio at makipagsapalaran.